Ngayon na pong umaga, itong si Sec Boying ay meron pong press briefing. Alam nyo, ito yung pinaka magandang paraan para makipag-communicate ka o makapagbigay ka ng iyong pahayag sa media para ipakalat ng media ang saloobin ng ating bagong ombudsman. Nakita natin yung dating ombudsman, si Martires, wala man lang yata press briefing na ginagawa yan. Hindi man lang yata nagpapa-press con yan kasi less talk, less mistake. Yun ang pinapaniwalaan ng mga ganyan tao Nagtatago sa kanyang opisina, hindi nakikipag-usap sa media para hindi matanong, hindi mausisa ang kanyang mga ginagawa, kung ang kanyang mga trabaho ba ay okay pa ba, kung ayos pa ba ang kanyang trabaho, kung siya ba ay nagtatrabaho pa ba talaga. So para makaiwas sa issue at hindi po magkaroon ng kung ano pa man na pagtuliksa, pinipili na lang po ng mga ganyang opisyal ang manahimik, di ba, Ate Rose Oy Matthew? Kaya po, babaguhin ng ating bagong ombudsman, Boying Remulla, ito pong ginagawa, kumbaga yung standard na ginagawa ng ombudsman, babaguhin. Mas mataas na kalidad ng serbisyo at lagi pong may press briefing. Makikipag-usap, makikipagkwentuhan at magbibigay ng kanyang pahayag, mga update, ganyan, ang ating bagong ombudsman, which is yun talaga ang nararapat at yun talaga ang tama. Yun talaga ang dapat na ginagawa para po hindi po kumbaga maging lihim ang pagkilos ng ombudsman. Diba? Kaya po tama lang yung pahayag na ito ni Sec Boying. So ito po yung kanyang pahayag at pakinggan po natin. Okay, ito. Ombudsman Red Mendoza from the Manila Times. Isa rin po sa mga na-mention niyo po yung pagbubukas ng salin. Na-discuss po ba ito during... Hindi namin na-discuss yan, pero it's going to be policy. Inaahanda lang namin yung mechanics. But next week baka pwede na baka we start releasing this already. So by next week po, may mga... Salin. As early as... This coming, as early as next week. I will ask them to make available this information. But of course, we need requesting parties to ask for the information. Huwag naman blanket. Baka naman hingin nyo sa amin yung buong file. Mahirap yan, di ba? Hindi naman tama. Tsaka baka ma-weaponize. Kailangan dyan na may undertaking tayo pag kumukuha tayo. Para ng public interest pa rin. So, starting po yung SAL ends from 2024 or yung pinaka hanggang yung before the previous ombudsman said na muna ilalabas yung silent back, ma-weaponize. Ilalabas po ba yung mga SAL end po ba from that time until... It's possible. I can look at that possibility. I am open to that. We will decide. Pero I don't want to be... I want to open this to the public. I want to open this office to the public. Kasi dapat ito sumbungan ng bayan Yun. Diba? Ito dapat ito sumbungan ng bayan. In fact, one of the campaigns we will launch will be crowdsourcing of information for lifestyle checks. Kasi ang lifestyle check kasi mangyayari dyan, hindi natin i-rely lang sa fact-finding dito, sa investigators. We will ask the public to contribute to us sa lifestyle checks. We will open a line for that. So that, kasi ang kapitbahay naman na pwede magsabi ko anong buhay ng gusto mong pag-aralan yun ang ating bubuksan dito. Sir, good afternoon. Joseph Moro po sa GMA7. Sir, I'd like to stay on first sa SALN. There's a circular that says in terms of availability ng filed SALN is 10 days after and 10 years after it was filed. So if you count 10 years back, we can go as far as maybe 2016. My question is, are you also willing to divulge? Why not? Why not? Ano yun public information na nga yun hinahanap natin When we talk about transparency, let's go all the way. Let's go all the way. Just to be very specific, sir, ex-President Duterte's SALN you're willing to divulge. Ayan na. Lahat yan. Pati kami. Ayan. Sama kami siya. And PBBM.
Oo, kasama kami dyan. Kasama kami lahat dyan. Vice President? Ano lang may re-redact lang tayo. Siyempre, may mga privacy matters na ating kailangan i-redact. Sir, since it's also policy now, can you outline first, kung paano yung magiging process of accessing silence? Because wala pa. Yun nga yung process na, kaya hindi ko pa mabuksan, kasi yung process mismo, i-refine namin ng team. Tsaka with advice also from the old-timers on how it can be done properly. Pero the intent is there, and I want to do it as soon as possible. Sir, sorry, I have a second batch of questions focusing on the flood control projects. Alright, so of course the public is interested. Ayun, di ba? Kita nyo, pati SALN ni Digong, SALN ni Sara, SALN ni PBBM, bubuksan po sa publiko. At napaka-confident ng ating bagong ombudsman na ilabas ang SALN ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Wala namang korupsyon eh. 'Di ba? Hindi naman nagtatago ang ating Pangulong Bongbong Marcos ng kanyang SALN. 'Di ba? Saka ito, hindi ito gagawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang pagsisiwalat ng mga korupsyon na nagaganap sa gobyerno kung meron din po siyang partisipasyon sa pagnanakaw. Kaya nga po ito, isang magandang hakbang to. At ito po ang, kumbaga, iba talaga ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang masasabi ko. Dahil, kung siya may tinatago, hindi po bubuksan ng SALN. Iuutos niya kaya Sec Boying na, teka, gagawin kitang ombudsman, pero wag mong ilalabas ang mga SALN nating lahat. Hindi. Ilalabas po ang SALN kahit pa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yan nga yung naging ugat ng korupsyon. Yung anomalya, questionable na pag-uutos ng dating ombudsman na hindi po ilalabas ang SALN ng mga public official. Hindi ilalabas. Kasi nga, kapag inilabas ang SALN ni Digong noong siya ang presidente, magkakabukingan, bilyon-bilyon ang pumapasok mula sa Pogo. Bilyon-bilyon ang pumapasok mula sa mga illegal na sugal, sa mga isabong. Malalaman, bilyon-bilyon ang pumapasok na pera mula sa mga smuggler, mula sa mga drug lord, mula sa mga tsekwa na pinaburan at naka-penetrate dito sa ating bansa. Yung isa nga po naging mayor pa. Diba? So yan po lahat ay mabubuklat, mahuhubaran na ang sinasabing simpleng pamumuhay ng mga Duterte. Hindi lang sila nagpapahalata. Hindi lang sila bumibili ng mga luxury vehicle. Hindi sila bumibili ng mga private jet at ng mga chopper. Pero alam natin, questionable ang kayamanan ng mga Duterte. At mismong itong nangang si dating Senador Antonio Trillanes ang siyang nakakaalam ng mga kabuktutan na ginagawa nitong si Digong. Kaya tama lamang po talaga na mabuksan sa publiko ang SALN ng mga public official at ng mga kababayan natin na nagtatrabaho sa gobyerno. Katulad na lang nitong mga assistant district engineer at district engineer na siyang naging resulta po ng mga napakalawak na korupsyon at bilyon-bilyon po ang ninanakaw sa kaban ng bayan. Ate Chacher, ayan, hello po, Chacher, Cereza Force, hello po, thank you po, diba, yan ang yan ang maganda ngayon sa gagawin ni Sec Boying. Hindi na po tayo mangingimi na malaman o mahihirapan na makita, mabuklat ang SALN nitong mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Makikita na natin ang SALN ni Sara.
salin ni Pulong na merong questionableng 51 billion pesos na pondo na nakuha noong ang tatay niya ang presidente. Salin ni Sara Duterte na limpak-limpak na salapi ang inuubos. Noong siyang DepEd official. Kuya Maki Kwan. Kaya po, ito po ay isa sa mga napakagandang hakbang, napaka-importanteng hakbang ng ating Pangulong Bongbong Marcos para po masawata ang korupsyon. Diba? Kapag ikaw, inayawan mo yung paglalabas ng salin ni Sara Duterte, may sakit ka na talaga. Malakas na talaga toyo mo sa ulo. Kasi, ang public official, dapat nakapublic ang kayamanan niyan, ang mga asset niyan. Ang statement of assets and liabilities nila, ultimo utang nila, lahat dapat nakapubliko para malaman mo kung kurakot o hindi ang isang public official. Kapag yan, pinigilan mo, inayawan mo, may sakit ka na niyan. Malakas na toyo mo. Kasi kapag yan ginawa mo, ibig sabihin, kumakampi ka sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan kapag yan pinigilan mo. Kaya itong dating ombudsman na si Martires, kampi yan sa mga magnanakaw dahil pinipigilan niya at ang unang kanyang circular memorandum na inilabas ay ang pagsasapubliko ng salin ng mga public official. At yan na nga ang naging dahilan ng napakaraming korupsyon simula noong panahon ng panunungkulan ni Digong. Diba? Yan ang ano yan eh. Yan ang naging umpisa ng kurakot. Sa dami ng nakukurakot ni Digong, kailangan merong pumrotekta sa kanilang mga bank accounts. Kaya ginawa din po ang bank secrecy law. Panahon ni Digong din yan. Bank secrecy law naman, babakuran ang mga kaperahan ng mga kahit sino nakasabwat ng mga magnanakaw sa gobyerno para patuloy lang ang kanilang pagnanakaw. Kaya kung sasabihin ninyo si Digong ang pinakamagaling na presidente, maaaring tama nga po kayo. Pinakamagaling sa pagprotekta ng mga nanakawin sa gobyerno. Andiyan ang kautusan, Circular number 1 Memorandum ni Martires. At nandyan po ang bank secrecy law. Kung sila walang tinatago, bakit pinigilan ang paglalabas ng salin ng mga nagtatrabaho sa gobyerno? Tapos meron pang bank secrecy law. So lahat yan, ang talagang goal nitong si Digong ay magnakaw. Kaya nga tayo nabaon sa napakalaking utang. 13 trillion ang naging utang natin. From 6 trillion, naging 13 trillion. 7 trillion ang dinagdag ni Digong sa utang ng Pilipinas. Pag tinanong mo kung saan napunta yung 7 trillion na yun, hindi maipaliwanag. Build program? Ilan lang ang natapos? Saan napunta yung pondo? Baka na kay Kuya Odileno not guard those up. Diba, Kuya Michael Pangan? Magnanakaw talaga si Digong. Kaya nga binabakuran ni Marcoleta. Kaya nga ayaw ni Marcoleta na buklatin ang korupsyon simula noong 2016 hanggang 2022. Ang hiningi niya sa mga diskaya 2022 to 2025 lamang. Dahil patuloy nga po nilang poprotektahan ng mga magnanakaw. Kaya nga ayaw nila kay PBBM at gusto nilang ipa-impeach.
Dahil nga po, hindi na makanakaw sa kaban ng bayan ng mga magnanakaw. Si PBBM ang pinakamalaking balakid sa gagawin nilang pagnanakaw pa sa ating kaban ng bayan. Kaya galit ang mga DDS kay Digong ay kay PBBM dahil ang pagnanakaw ni Digong mabubunyag. Ang mga pagnanakaw na ginawa ni Sara Duterte mabubunyag. Kaya nga ayaw nila kay Boying Remulla. Kaya ayaw nilang maging ombudsman si Boying Remulla. Pinipigilan ni Marcobeta, ni Amy Marcos. Kasi nga alam nila, malilintikan si Digong. Puputok ang baho ng korupsyon na ginawa ni Digong. Kasama na dyan yung Parmali. Kaya nga kita nyo, ang mga Duterte, alam nila eh. Hindi sila gumagasto sa mga luxury car, hindi sila gumagasto sa mga private jet, mga mamahaling helicopter, hindi sila bibili niyan. Kasi alam nila nakabantay ang taong bayan sa kung ano ang kanilang ikikilos. Kaya nga ang kanilang style, low profile kunwari. Kunwari walang pera. Kunwari mahirap lang. Diba? Pero kita nyo, yung dahig. Dahig. Ginagawa nilang parang divisoria lang. Yung Paris, Europe, ginagawa nilang parang mamamalengke lang. Mayat maya, nandoon sila, pabalik-balik. Yan yung mga walang pera. Ang kanilang abogado, 130 million kada buwan ang bayad. Nakaka-6 na buwan na si Digong dyan. More or less, nasa 700 million na ang ginagastos kay Kaufman. Pero kita nyo, patuloy pa rin ang kanilang pagpunta, pagpabalik-balik doon. Bukod pa dyan, may sumusuporta sa kanila. At eto yung si Alpotera. Hindi na maigalaw yung balikat, nagkasakit na, hindi pa rin po umuuwi at nagpagamot pa doon sa dahig si Alpotera. Kahit po may dinaramdam ng sakit. Alam niyo kung bakit? Kailangan kasing makasipsip kay Digong eh. Kailangan na makalapit kay Digong. Ito nga si Alpotera. Kailangan na maipakita niya na solid si Alpotera kay Digong. Bakit? Kasi ngayon na medyo nanganganib. Nanganganib. Etong si Digong na hindi makalaya, si Sara na hindi maging presidente, kailangan na sumipsip nung pamilya Yanson, yung dalawang magkapatid kay Digong. Yan ang isa sa mga nagpapalamon ng mga vlogger diyan sa dahig. Inuubusan ng pera ang ginagawa nila dyan na pagsuporta kay Digong. Habang meron naman na bumabackdoor sa Malacanang para makalapit naman kay First Lady at magkaroon din ng kapit sa Malacanang. Kaya po kung mapapansin ninyo, yung mga tarpaulin, mga stage, lahat yan. Si Alpotera nagpagawa niyan. At kahit na po may dinaramdam na, may sakit na, nagkakasakit na doon sa dahig, hindi pa rin umuuwi. Kasi kailangan nilang makapenetrate at kailangan na maipakita ang presensya ng suporta nitong Y2 na siyang nanggipit doon sa magkakapatid na Yanson, yung 4 na Yanson. Yung Y4. Kaya po patuloy ang kanilang pagsuporta kay Digong. Tapos may bumabackdoor sa Malacanang. Hindi ko lang maipakita yung litrato nitong si
Tignan ko nga ako nandito yon. Etong litrato ni Alpotera. Kasakit na. Oh. Ito yung kanyang mga pinapalamo, no? Sa dahig. O, kanyang mga palamunin, mga pinapalamon sa dahig. O, lahat, gastos yan. O, lahat gastos ng ni Alpotera. Lahat ng mga tarpaulin, ayan, pati yung itong matandang to, pinalamon siguro ni Alpotera yan. O, pati itong mga vlogger na to, kaya malalaki ulo niya mga yan eh. Kasi pinalamon ni Alpotera. Lahat ng nakikita ninyo, ayan nagkasakit na. Ayan, may sakit na si Alpotera. Pero hindi pa rin po umuwi. Kasi nga po, kailangan nilang makalapit kay Digong. Kailangan nila na maipakitang suporta nila kay Digong. Dahil, kapag hindi nila sinuportahan si Digong, lahat ng kaso ng mga Yanson, laban, yung 2 Yanson, laban doon sa 4 na Yanson. Nako, baka mabaligtad. Magtataka ka dito, kita nyo. Sa halip na umuwi at magpagamot sa Pilipinas, mas gusto nang doon magpagamot sa dahig, sa Netherlands. Napakamahal magpagamot doon. Kaysa mga kasama pamilya. Kasi alam nila, kapag bumagsak si Digong, kapag si Digong talaga ay nawala ang presensya sa mundo ng politika, sa gobyerno, yari sila dyan. Lahat ng kaso na inimbento ni Digong laban doon sa 4 na magkakapatid na Yanson, lahat po yan mababaliktad. Mabibigyan ng hustisya yung magkakapatid na Yanson na kinasuhan ng karnaping ni Digong kahit walang ebidensya gamit ang gobyerno ni Digong. Kaya hindi na po tayo nagtataka sa mga darating na panahon, mga darating na araw. Makikita natin itong mga kinasuhan ni Digong, mga tawag dito, mga imbentong kaso na ginawa ni Digong sa mga pumapabor sa mga, kumbaga, yung mga kakampi niya. Gagamitin niya yung kanyang impluensya. Ikaw ba na may presidente, hindi ka papaboran? Kapag inutos mo na, kasuhan mo yan, no bail. Ganyan po ang ginawa ni Digong. Dito po sa mga na ito, mga tao, ginigipit ni Digong. Ganyan po katindi. Ngayon puntahan po natin tong isang